Pugon, ulan man o bagyo, walang pinipiling panahon ang mga taong gustong magnegosyo. Kaya naman narito ako para ipakita ang mga pwedeng pagkakitaan kahit tag-ulan. Ang hot na Fire Ramen matatagpuan sa Quezon City. Ang first in the Philippines na nag-offer ng umaapoy na ramen. Ito na. Yun. O ha, hindi nyo makikita basta-basta sa Japan. Hindi lang basta umaapoy sa bibig mo, visually umaapoy. Yung second month namin, umabot kami ng almost 7 digits agad. Risky siya at first, pero worth it yung mga nagastos mo kasi bumabalik din siya. Ang lechon na all-year-round favorite food ng mga Pinoy, may ibang version sa tondo. Hindi inihaw o pinrito, kundi niluto sa pugon o oven. Ang lechon hurno. Kakaiba po, masarap po siya. Sasabi ba kung paano ito niluto? Hindi po siya yung traditional. Yung iniihaw, hindi ganon. Kumikita na po kami ng 5 digits, 6 digits po, monthly. Simula po na nag-trending. Ang iyong larawan, naka-engrave na rin sa kwintas. Malapit sa puso ng iyong loved ones, yan ang negosyo na may kurot sa puso. Na-inspired ako na ipagpatuloy itong business na to. Hindi lang siya basta necklace eh. Meron siyang personal touch, may kwento. Para sa akin, mahalaga na magkaroon sila nito para they can live stronger every day. Alright po, so sindihan na po natin yung Fire Ramen. Ready na po kayo? Teka lang. Ay, natatakot ako. Pwede bang pag-ina po yan niya sa kaangatin? Sige po. Tatakot ako baka para alam ko kung ano lang yung apoy. Kung hindi ko kunin yung babasagin ko yung parang stick. Yan. Kasi malakas-lakas din kaya. Ayan o. Diyos ko, pagkakahama ko. Ayan. Ayan o. Nanginginig. Ang hot na Fire Ramen matatagpuan sa Quezon City. Ang claim ng 8-month-old ramen house na ito, sila raw ang first in the Philippines na nag-offer ng umaapoy na ramen. So far, parang wala pang gumagawa dito sa Pilipinas. Kami pa lang yung naka-discover or gumawa talaga dito sa within Quezon City. Mahilig daw mag-travel sa Japan ang mag-asawang RJ at La Arnie. Nang minsang nakakita ng umaapoy na ramen sa social media, hindi nagdalawang isip ang dalawa at sinuyod ang Japan para hanapin ito. Hindi namin siya mahanap. So, ang ginawa na lang namin, nag-try kami ng mga random ramen shops talaga. As in, everyday, from lunch, dinner, and minsan merienda. Puro ramen lang yung tinatry namin. Hindi ba natikman ng Fire Ramen sa Japan, nag-aalab pa rin ang kagustuhan nilang dalhin ito sa Pilipinas. Kaya noong nakaraang taon lang, nagsimula ang kanilang Project Ramen 101 kasama ang Japanese chef na si Chef Nobu. So, as in, nag-allot kami ng months of research and development. As in, tinry namin lahat ng pwedeng ingredients na may lagay dun sa Fire Ramen or dun sa iba't ibang dishes namin. Hanggang sa, ayun, napanganak na si Fire Ramen talaga. Parang sabi namin, paapoyin kaya natin to. Hindi lang basta umaapoy sa bibig mo, pero visually umaapoy din siya. Ang nagbabagang tanong, paano umaapoy ang ramen na ito? Fire ramen dahil nga sa apoy, pero simple lang itong gawin. Yes, simpleng-simple lang po. Paano yan? Lahat po talaga ng lasa, manggagaling siya sa broth natin. And Yung also broth. Spices din po na pinagalo-halo. Bakit kailangan may apoy? Gusto namin ng something new na Sa experience. bagay. May mga sa Japan. Sa Japan, meron po, pero I think 1 to 2 lang yung shops na may ganun. So pangatlo kayo. Siguro. Okay. Sige na, RJ, game na. Paano yan? Alright. Lalagay mo na yan. Then ito po yung miso base soup po Miso natin. base. Preparation So, purposes. imimix mo lang siyang I-mix lang gano'n. natin Oo, siya. imimix mo lang yan. And then next natin, Ano ba to? Century egg? ano po ito, Miss Susan? Ajitsuke tamago. Seasoned egg siya. Broth. Itong ikurage or yung parang tenga ng daga. Tengang daga. Hindi magalaw lang leptospiro. Malinis naman. Hindi. Talaga may nakakain tenga ng daga. Kayo naman baka kala nyo ang daga yan. Ito yung nagbibigay ng crunch dun sa ramen. So, bawat Para siyang slurp- meat, no? Yes, parang Tawag mo. Para siyang jelly. Yan. Then next naman, itong Ground pork. po natin. So, Ang ilalagay dami mo mo lagay. Hindi ba kayo lugi dyan? Hindi naman po. Para pag kinain mo, as in overflowing with ingredients. Yung iba, tipid na tipid. Kayo naman, napaka-generous naman. Yes. So, i-toppings lang natin to para to add color dun sa... Color, oo. Kasi- o pag sa mahilig sa mga spicy food, magugustuhan nyo to. Panigurado ko. Actually, hindi man sobrang maanghang. Mahina lang ako sa maanghang. Pero tolerable naman.
Maarte lang ako minsan. sa anghang. Okay. Tapos ito, pechay ba yan? Yes, pechay po para may konting vegetable. Ayun. Siyempre maglalagay pa rin tayo ng pampaapoy sa bibig or yung spice Chili natin. oil ba? Chili oil siya from Japan din po siya, yung timpla niya. Yun. Pero konti na lang. Kaya siya aapoy din. Tapos lalagyan mo pa ng powder, chili Then powder. yung powder po Hindi kayo natin. mahilig sa maanghang. Ito yung togarashi natin. So, usually 2 to 3 Ayan, dyan, pwede kayo mag-request na konti lang yan. Yes. Maanghang to, di ba? maanghang po siya. Pero bursting with flavors po siya. And then, ito naman yung vodka po natin. So, may alcohol talaga siya. Sabihin ko sana, eto na ho yung parang gasolina. Yes po. Vodka. And then, syempre, para umapoy po siya, kailangan natin Ito na. ignite. Yan na. Kita nyo na, apoy na yan. Sabi ko sa inyo. Yan! So, here's our fire ramen from Flash Ramen. Ang galing. Oh ha, hindi nyo makikita basta-basta sa Japan. Malasang malasa siya. Napasobra lang tanganghang. Pero masarap naman. Sobrang creamy. At higit sa lahat, hindi siya tinipid sa kanyang mga, yung mga ingredients niya. Oh, ang dami. Ang dami naman ng sahog nito. Maapaw. Ang malinamnam na chicken broth, katas ng 12 oras na pagpapakulo. Tikim mo, bawat slurp mo as in ibang experience. So parang, kumbaga, exploration siya or adventure talaga pag kumain ka ng fire ramen. Matitikman ng fire ramen sa halagang 559 pesos. Kung mild spicy na may hint of nutty flavor ang hanap, subukan ang Tantan Men Ramen. Para naman sa mga hindi fan ng spicy ramen, pasok dyan ang pork-based tonkotsu ramen. On the lighter side naman ang broth ng Shio Ramen, habang soy-based naman ang Shoyu Ramen kaya may pagkamaalat. December 2024 nila binuksan ang Ramen House. Pagtungtong ng January 2025, may mga nakapansin sa kanilang fire ramen na nagmitya sa unti-unti nitong pagsikat. Nung simula nung nag-trend kami sa TikTok, kasi dumagsa yung tao, unexpected siya. Ang mainit na pagtanggap sa fire ramen, nagbunga ng lumalagablab na kita kada buwan. First month, medyo mababa siya. Yung second month namin, umabot kami ng almost 7 digits agad. Tapos yung nakasunod, as in 6 digits yung kinikita namin. So, as in, risky siya at first. Pero makikita mo na worth it yung mga nagastos mo kasi bumabalik din siya. So, naging masaya din talaga yung naging Nakapag-upgrade ng kitchen equipment at nakapag-travel pa ng ilang beses pabalik sa Japan ang mag-asawa. Dahil parang apoy na hindi mamatay ang kasikatan ng fire ramen, marami ang nagka-interest dito. Madami na din nagtatanong if open siya for franchise, itong si Flash Ramen. Siyempre, hindi naman namin kino-close yung door para sa mga ganong opportunities. But, gusto namin muna talagang i-make sure na ready yung business namin for that. So, ngayon, nakafocus kami sa structure, sa mga processes namin, siyempre sa food service din, para at least pag nag-expand kami, alam namin na ready talaga kami to face yung mas madaming tao or customers. Kung may bright idea rin kayo ang payo ni RJ, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag kayong matakot mag-risk. Kasi kung hindi nyo haharapin yung risk or challenge na yun, syempre walang mangyayari. Pero syempre, kailangan maging careful din talaga kayo kasi nakasalalay dyan yung not just your personal life. Syempre, nandyan din yung malaking kapital. From cravings to savings, ang kakaibang ideya kapag pinursige at pinag-igihan, hindi malayong magmingas ng hindi nauupos na biyaya. Lechon with chow fan. Basta lechon sisig, lechon kare-kare o lechon paksiw. Ilan lang yan sa mga pwedeng gawin sa lechon. Pero ang gamit na lechon sa mga putahing yan, hindi inihaw o pinrito, kundi niluto sa pugon o oven. Ang lechon hurno. Ang lechon na all year round favorite food ng mga Pinoy, may ibang version sa tondo. Para sa inyo po to. Paandar yan ng 42 years old na si Precious.
Yung lechon kawali po niluluto po sa mantika. Ang lechon horno po niluluto po sa oven. Meron din po isang lechon yung niluluto po sa uling. Medyo nahahawig po siya sa lasa na niluluto sa uling. Nagsimula po kami nung March 2025 lang po. Nanay ko po ang nag-suggest na bakit hindi mo subukan mag-lechon horno? Wala pang gumagawa dito noon. At ipangalan mo, lechon horno, siguradong papatok dahil bago sa pandinig ng ibang kabataan. Dahil trending ang lechon horno ni Precious, nakauubos sila hanggang 120 kilos ng lechon kada araw. Bali, nagsimula po kami sa 10 kilos. Before po, nung hindi pa po siya nagte-trending. Ay, sa 10 kilos po, hindi pa po nauubos yun. 3 days namin nauubos yun. Matumal po siya kasi hindi namin siya ginawan ng page kagad. Hindi namin pinaingay, basta nilatag lang po namin dyan. Hindi namin masyadong pinakilala. Bukod sa tulong ng food content creators, importante raw ang consistency o pagkakapare-pareho ng produktong ilalabas. Same quality po nung unang natikman nila. Hindi po minadali sa pagluto. Nakuha raw ni Precious ang pagiging madiskarte sa negosyo sa kanyang nanay. Bata pa lang po kasi kami, nasana kami ng magulang namin. Pag summer po, yung mga kaibigan ko naglalaro. Ako po sinasama ako sa Divisoria ng nanay ko kasi may tindahan po kami sa Divisoria ng mga damit. Nay, thank you po dahil pinaranas niyo po sa amin yung maayos na buhay. Pero sa kabila nun, pinagpursigin niyo po kami at inobligan niyo kami na maging responsable kahit bata pa. Hindi man natapos ni Precious ang kanyang kurso sa kolehiyo, hindi naman natuldukan ang kanyang mga pangarap. Sa ngayon po, pinapamana ko rin po sa mga anak ko na ngayon pa lang tumutulong sila pag summer, pag walang pasok, tumutulong po sila sa tindahan namin. For only 100 pesos, kung nasarapan na sa lechon horno ni Precious with chow fan, pwede pang humirit ng plain lechon horno. Meron ding lechon sisig, lechon kare-kare, at lechon paksiw. Special din ang tinda nilang spicy pork ribs caldereta. 3 hanggang 4 na oras na nakasalang sa oven ang lechon horno para masiguro raw ang lambot at tamang lutong nito. Bukas araw-araw ang tindahan ni Precious mula alas 5 ng hapon hanggang ma-sold out ang kanilang lechon horno. Ang lechon na all-year-round favorite food ng mga Pinoy, may ibang version sa tondo. Para sa inyo po to. Paandar yan ng 42 years old na si Precious. Dahil trending ang lechon horno ni Precious, nakauubos sila hanggang 120 kilos ng lechon kada araw. Naka mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa Tondo dahil andito na naman tayo sa isang nagte-trending na pagkain. Ayan, kung naririnig nyo ng mga lechon, lechong kawali, lechong tinuhog sa kawayan, etong nagte-trending lechong horno. Kasama natin si Ma'am Precious, ang may-ari ng lechon horno. Pakulo na siya ng tubig, tapos sibuyas, asin, bawang, tapos ito ay Laurel. daon ng laurel. Pag nailagay mo na, saka ito lalagay. Pwede na po siyang ilagay. Ano to, pesnge? Opo, pisngi rin po. Pesnge ng baboy. Ano to, inasnan? Hindi po. Inugasan lang, Opo. nilinis. Hindi po siya kailangan palambutin, ma'am. Parang Tatanggalin tanggalin mo lang yung yung lansa niya. lansa, linis. Opo. So, after 15 minutes, sa horno na ang dala natin dito sa pisngi ng baboy. So, ito na. Naka 15 minutes na, napakuluan na at napatuyuan na rin. Napahanginan na yung ating pisngi ng baboy. Mami Precious, anong gagawin natin ngayon? Hindi po magsimula po sa paminta. Dito muna. Dito po saan po. Ganun lang? Opo. Ganyan? Opo, ganyan. Para malasa. Opo. Ayun. Irarab mo lang. Ilarab lang po. Tsaka nyo po isasawsaw sa milk. Okay, kamay ganyan. Opo. Yeah. Ito palang tinatawag na milk bath. So, hayaan mo siya matuyo. Apo. Oh. Pero gaano katagal po dito? 3 to 4 hours po. Depende po sa kapal ng karne. So, papasok na, hintayin natin ng 3.5 hours. After 3.5 hours, ito na, luto na ang ating lechon horno. Ang bango. Amoy na amoy. So, susunod natin gagawin, patitikom na natin ito sa ating mga kapuso para sila na ang humusga. At magsasabi ka ng totoo, katapatan at walang kasinungalingan, ha? Top. Bukod sa masarap, ano pa? Juicy. Ano pa? Malutong. Ano pa? Malinam na. Yung ating kapuso, titikim din.
ng lechon hurno. Kakaiba po, masarap po siya. Hindi po siya common na dito na nabibili sa iba. Talaga? Masasabi mo ba kung paano ito niluto? Hindi Sa po tingin- siya yung traditional na inikot. Yung iniihaw, hindi ganon. Opo. Kuha ka na. O, ano ang kakaiba sa lechon na ito? Sarap po. Masarap. Malasa. So, anong kakaiba sa luto nito? Pugon. Parang So, hindi siya yung bagang diretso. Ginamit ni Precious ang 70,000 pesos na kinita mula sa dating negosyo para simulan ang kanyang lechon business. Ang kita ni Precious ngayon, malutong na rin daw. Kumikita na po kami ng 5 digits o 6 digits po monthly. Simula po na nag-trending. Pero may kunat moments rin daw sa negosyong lechon kapag masama ang panahon. Nakaraan pong tag-ulan, stop po kami magtinda. Kasi binabaha po ang ibang lugar na papunta po rito. Pati yung mga delivery apps po na yung mga rider na pumupunta rito, hindi rin po nakakarating. Gawa ng yung way nila papunta rito is baha po. Kalidad na produkto na may kasamang sipag, crunchy success ang resulta. Nagbawas po kami ng utang at nagbayad po kami ng mga renta at pakain sa tao po tsaka sa pasweldo po. Yun po ang pinanggagalingan ngayon ng mga kinikita namin. Wala pong problema kung sisimulan nyo po sa maliit. Basta po buuan loob nyo at alam nyo po yung papasukin nyo. Habaan nyo po ang PC nyo at dapat po laging may paniniwala sa Diyos. Tsaka po kung sakaling makaranas po kayo ng tumal, tsagain lang po natin, makikilala po tayo unti-unti. At pag binigay ng Diyos po yun, big time talaga. Ang lechon na laging present tuwing may okasyon, pwede na rin maging daily feast for everyone. Kaya ang negosyong lechon, for all seasons din ang success. Kung mahal mo, ipaprint mo. Mga mukhang nakaprint sa t-shirt at mug. Pangalan sa bag at ballpen. Pati ref magnet, personalized na rin. Ano pa kaya kung ang iyong larawan? Naka-engrave na rin sa kwintas. Malapit sa puso ng iyong loved ones? Yan ang negosyo ni Joel na may kurot sa puso. Bawat customized necklace orders na natatanggap ni Joel, may kakambal na kwento. Nag-aral ako ng mabuti para kay tatay dahil gusto kong makabawi sa lahat ng naging sakripisyo niya para sa amin. Mula anniversary at birthday gifts, personalized accessories, at pag-alala sa mga mahal sa buhay, may hugot ang mga produkto ni Joel. Nararamdaman ko yung mga tao kasi bawat personal stories nila. Na-inspired ako na ipagpatuloy itong business na to. Kasi bawat client namin, natutuwa sila kasi meron silang isang bagay na pwede nilang suotin kahit saan sila magpunta. Umaabot ng 30 hanggang 50 orders ng kwintas ang natatanggap ni Joel online. Pero kung may special occasion gaya ng Valentine's Day o Pasko, umaabot daw na mahigit 100 piraso ang order. Kadalasan talaga nagpapagawa sa amin ng mga personalized jewelries is yung mga couple picture. And then binibigay nila yun sa mga partner nila, especially pang gift nila sa anniversary. Marami rin ang nagpapagawa ng personalized necklace ng kanilang mga alagang hayop. Dahil ang mga Pilipino is talagang pet lovers sila. Kadalasan, pinapa-engrave nila yung fur babies nila. Like mga cats, dogs, ganyan po. Para sa kanila, habang suot nila yung mga personalized necklace, kasama pa rin nila yung mga fur babies nila. Sa isang simpleng kwintas, ibinalik namin ang kanyang alaala. May mga nagpapagawa rin ng personalized necklace para alalahanin ang kanilang mga kamag-anak na sumakabilang buhay. May mga nagpapalagay rin ng personal quotes, special date at words of wisdom para mas memorable. Sa pag-order ng personalized necklace, magpapadala ang customer ng larawang ipalalagay sa kwintas, sunod itong ile-layout. Dahil gusto natin ma-provide yung quality engrave, kailangan talaga malinaw, makinis. So, minsan nagkakaroon tayo ng recheck na hindi naman naiwasan yun. So, inuulit namin siya hanggang sa masatisfy yung kami dun sa picture na naka-engrave sa necklace. Sa kasisimula ng engraving gamit ang makina, kada pendant tumatagal ng 5 hanggang 10 minuto ang pag-engrave. Pwede pumili ang customer ng chain. Ilalagay sa isang special necklace box at ready for delivery.
Ito po yung aso ko na si Bella. Ito naman po yung brother ko na si Judy. Kaya ko po sila pina-engrave dito kasi po, ito pong aso ko, namatay po siya last 2023 din po, and my brother din po. I want them to be with me forever po. Ito na nga pala yung order ko, nakuha ko na pina-engrave ko. Pina-engrave ko yung kaming dalawa ng partner ko. Kasi para at least kahit hindi kami magkasama, lagi ko siya naaalala at lagi ko siyang suot. Ang personalized jewelries ni Joel galing pa ng China, Japan at Bangkok. Gawa sa gold-plated stainless materials. Ina-assure ko yung high quality materials kasi high polish. And then, ang necklace kasi na to, non-tarnish, hypoallergenic at not fading. My family is always with me. Kung may malalim na hugot ang mga kliyente ni Joel, siya mismo meron ding hindi malilimutang kwento sa pagninegosyo. Nag-start ako dito sa business na to. May 5,000 ako na last money para sa pang-tuition ko nung college ako. Then, nag-isip ako ng paraan para magkaroon ako ng another source of income. And then, naisip ko mag-online selling that time. Customized gift items ang ibinenta niya sa mga kaibigan at kamag-anak. Naisip ko na may pera pala sa customized items. So, ayun. Nag-research ako ng pwede natin maging product na merong personal touch. Pero hindi raw naging madali ang pinasok niya negosyo. May mga taong hindi naniniwala agad sa'yo sa una talaga. Pero, for example, meron ng ibang nagpatunay na quality yung product mo. May mga mo-order na talaga. And then, doon namin na-maintain yung repeat orders. Dahil nakapagtapos si Joel ng psychology, alam raw niyang may tama sa kanyang customers ang itinitinda niyang personal necklace. And then, dapat may passion ka doon sa ginagawa mo. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Para sa akin, ang personalized necklace, hindi lang siya basta necklace eh. Meron siyang personal touch, may kwento. So, yung para sa akin, mahalaga na magkaroon sila nito para they can live stronger every day. Ayan, ako mga kanegosyo, maganda pa rin makatanggap ng mga regalo na personalized. Ito mga accessories na pwede niyong suotin. Quintas. Ayun na natin kung ano to. Okay, nagpagawa tayo. Ay, ang ganda. Yan. Ang haba ng chain na. Mabigat Ito, pinagawa ko to eh. Si Audrey to. Dalaga na siya dito. Si Audrey ang aking apo. Tapos, andito si Kay. Aba, kalain mo nga naman si Kay. Andito dito, Si Kay naman, ang nanay ni Audrey na aking anak. Siyempre, pinagawan ko rin ang aking partner sa balitaktakan na si Mark Salazar. Itong picture ni Mark na to, kuha to sa sa Petra, sa Jordan. Ayan. So, di ba, pagka binigay nyo to sa mga mahal nyo sa buhay, sa kaibigan nyo, I'm sure talaga naman kahit paano malulusaw ang kanilang puso dahil sa inyong thoughtfulness na personalized talaga, sobrang personalized yung ibibigay nyo sa kanilang regalo. Di ba sarap noon yung, wow, lagi ka nilang maaalala dahil meron kang ibinigay sa kanila na something special na madadala nila anytime. Ang negosyo ni Joel kumikita na raw ng 6 digits kada buwan. Mabibili ang kanyang personalized necklace sa halagang 700 pesos. Dahil sa kanyang negosyo, nakapagpatayo na si Joel ng bahay at nakabili ng sasakyan. Pero ang talaga raw ipinagmamalaki niya dahil sa kanyang negosyo ay napatapos niya ang sarili sa pag-aaral. So, kailangan natin mag-take ng risk. Kasi malay po natin, sa pag-take natin ng risk na yon, manalo tayo. Kasi para sa akin, ang pag-business talaga, dapat malakas ang loob mo. Dapat di ka mahiya. Kasi kailangan ituloy mo siya and then never give up. Sa ganitong negosyo, bukod sa pera, puso rin ang puhunan. Dahil hindi lang ito simple mga produkto, kundi mga ala-alang pinaka-iingatan. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!